Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita nyo naman, ako wala akong hindi ko pa sure kung na-interview ni MJ or nailabas na ni MJ. Yung issue nga tungkol sa sinasabi nilang cool off, sila Gerald Anderson and Julia Barreto. Pero ito, nag-attend kasi ako kahapon ng press con nga ng Sins of the Father na ginanap sa Quezon Institute. So, medyo sarado na yung location na yon. So, talagang ginawang pinag-shootingan na lang yon. Kaya lang nga, syempre, naka-embargo pa kasi yun kahapon. So, hindi ko pwede ilabas. Ngayon ko lang siya pwedeng ilabas. Mga 4 or 5 p.m. nga kanina, nilabas yung press ko na yun. But anyways, of course, ako aaminin ko naman, gustong-gusto na lahat ng press na nandun, yung mga na-invite or yung mga nag-attend, ang tanungin si Gerald tungkol doon. Pero syempre, ako personally, hindi nabigyan ng chance. So, kasi meron silang sinusunod na program, of course. So, ayaw naman natin magbida-bida doon or makialam or magsabi ng ganito or ganyan. So, hayaan na lang natin. Ako, mas nirerespeto ko naman yung halimbawa yung production. In-invite ako doon to cover the event. Ito nga, Sins of the Father, magpapatulong sila para ma-promote kung saan man, kung anumang mga platform meron. So, ayun na lang ang sinunod ko. So, anyways, so I'm sure marami nagtatanong kung ganito ba or ganon. Again, hindi ko kasi sure kung na-interview nga ni MJ. Kasi after that, yung location kasi medyo mainit talaga sa totoo lang. Kaya, at medyo mahaba. Kasi lahat ng cast nandun. Tapos bilang umulan pa nung medyo gabi na. So, ang call time kasi is 5 p.m. So, meron kasing style yung press con. Like, I'm sure napanood nyo naman yun sa JRB Creatives. Kasi nakita nyo naman na si MJ tinur nila, dun ang galing, no? Yung Quezon Institute, nagawa nilang, na-convert nila sa parang, yung mga hub, yung mga, pogo, yung ganon. Nagawa nilang parang pasugalan, meron silang, ayun, yung puno-puno ng mga nagko-computer, yung mga ganyan. So, na-convert nila yung bawat room. So, first time kong halos nakapunta dun sa area na yon At medyo mainit kaya nakakapanghinayang yung building na yun. Medyo luma na talaga. Pero sana siya, magawa siya pa para mapakinabangan. Kasi ang ganda kumbaga lumang-luma yung texture. But anyways, ayan, going back, marami lang kasi ang nakapansin nga kay Gerald kahapon na medyo malamlam, malungkot yung kanyang mga mata. So, pag tinignan mo siya, kanina nga sabi ko, kayo nang bahala, di ba? Either, siyempre, ang bulong-bulungan kahapon, either problematic ba siya or pagod ba siya. Naniniwala ako na pagod siya. Isa sa mga reason kung bakit ganyan yung itsura niya. Pagod siya, malamang morning pa lang o prior to that, o mga ilang days na nag-shooting, nagtitaping sila para sa Sins of the Father. Unang-una, alam naman natin na si Gerald ay hindi na lang siya artista, hindi na lang siya bida, kundi talagang director na rin siya. At nakakaloka pinagkaloob ka, binigay agad, pinagkatiwala agad sa kanya yung eksena na kung saan 1 versus 100. So, parang isang tao na siya versus 100. Ganun katindi ang mga eksenang sinabakan agad ni Gerald Anderson. Kaya naman, excited akong panoorin kung paano ba si Gerald bilang director. But anyway, sabi naman niya, 19 years in the business, diba? Sabay sila ni Kim to remember. So, sa experience niya, sa dami na rin niyang nagawang teleserye at sa mga movies na nagawa na rin niya, may experience na rin siya. But anyways, ayun, nakita niyo naman, kayo na lang magsabi, medyo talaga yung mata niya, mukhang pagod, mukhang malungkot, at wala tayong magagawa doon dahil hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Pero, kayo na lang mag 1+1. Basta ako nagkikwento ko lang. Medyo naninibago lang ako kasi si Gerald, amboy na amboy yan. Yung always smiling, lagi masaya. Pero this time, nakita nyo, kahit nakangiti siya, kahit lumalabas yung niya, yung kagwapuhan niya nandun pa rin. Pero yung mata kasi, hindi minsan na i-deny. Hindi mo maitatago kung ano ba ang tunay mong sitwasyon. Kaya naman, so, kung ano na yung mga bulong-bulungan. Sabi nga, actually, alam naman natin na hindi lang naman si Gerald ang gumawa ng ganito. Like, halimbawa, sila Coco Martin at marami pang iba na nagbibida and at the same time, nagdidirect din. So, siguro may kinalaman yan. So, hintayin na lang natin, no?
one of these days kung ano bang sasabihin ni Gerald. Pero remember, parang recently lang, di ba? Kailan lang nung nag-promote si Gerald sa Itbulaga? Nakita naman natin na, di ba, isa sa mga host dun ay si Julia Barreto. Nagpaka-feeling album nga sila, nagkawayan sila, di ba? Dahil nasa kalye si Gerald, nasa studio si Julia. Yung mga ganon, may konting harutan, lambingan. Pero kaya lang, syempre, sabi nga nila, kung may usok, may apoy. Kaya abangan na lang natin kung ano pa ang mga susunod na kabanata. Pero, isa pa sa napansin ko, no, nandun din ang mami ni Gerald. Nasa location na, no. So, parang naninibago ako. Ba't kaya nandito yung mami? Ang tagal for the longest time, ang tagal ko na rin hindi nakikita yung mami. Siguro, very enthusiastic pa si Gerald. Gustong-gusto niyang ipaalam, ipakita agad sa nanay niya ang mga bagong development sa kanyang career. So, abangan na lang natin. Basta yon, pansinin nyo na lang, medyo malungkot talaga ang kanyang mga mata. Ito na lang ang mga chika ni Gerald Anderson. Let's watch this. Sit on the director's chair and be one of the directors of your series. Well, nag-uusap lang kami nila Miss JRB and the creative team where may na-present sila sa akin na 1 versus 100 na eksena na kumbaga parang malalagay si somewhere yung character ko kung sisang sitwasyon na gano'n. And then I was also giving my inputs na pwede ganito, pwede ganyan. And that's the beauty of this team kasi talagang very collaborative sila. And kumbaga it's really a teamwork. Kaya po ganito po yung kalabas ng show namin is I would like to say quality. Because of it's not just one person or just it's a team. And, you know, so during that process, binanggit ang po ni Ms. Jeremy na gusto mo i-direct mo yung eksena niya. And honestly, sabi ko, wow, that would be an honor talaga, privilege. Siyempre kinabahan konti kasi medyo naman na-spot din ako, but the fact that she had that trust in me, parang it gave me the confidence na parang sige, dapat. Our directors were very gracious and I was asking questions na about pag-open the shoulder shots, pag-open the mark, and yung support ko ng Direct Novella, Direct Bijoy is, I wouldn't have done it without yung gracious, the grace at the support na binigay sa akin. And even with the cast members, my first scene was actually si JC at si Ellie. Mapapanood po yun nung pumasok sila sa building. That was my first ever scene na direct ko. I said thank you also to them because you know, it's one for the books. That's my first ever scene. Tapos yung production design namin, yung producers namin, yung cameraman namin, DOP namin si Direct Mark. Amazing. Hindi ko talaga magagawa to kung hindi nila isa. And of course, Director, ako sasagutin ko as an actor na, yeah, it's very, mas mahirap siya also for actors kasi alam mo yung pressure na bit-bit mo kasi alam mo na maraming mag-relate, maraming dumaan sa ganitong sitwasyon. But that's also one thing na lagi ko rin i-request sa ABS or sa mga boss ko na sana po yung show ko ay may social awareness like this. Kasi as an actor, yes, nandun yung pressure, but it inspires me more na pagbutiin yung trabaho kasi alam ko may mga-relate at alam ko may mga tao na dumaan sa ganitong sitwasyon. So yun, and I also just want to say, of course, kay Gary Kua, yung stunt director namin, yung talagang inalalay niya. Dito siya kanina eh, hindi ko alam kung wala sa... Nandiyan ba? Si Bruce Lee of the Philippines, si Gary, siya nag-alalay sa akin through the whole, I don't know kung ano yung teaser ng yung direct ko. He was talaga my partner in crime, Batman and Robin, lahat nandun siya. So, and of course, si Gab, yung AD nag-AD sa akin, kung wala sila, wala. I don't think matatapos ko yung mga natapos ko. Again, I can't say enough about it being a team talaga. Not one man, not one person talaga. Kahit tapusin yung mga kaya ng mga directors. So,
you see ko sa mga TV, pinapanood ko, hindi na po dahil sa directing, hindi na po dahil, lalong hindi lang dahil sa artista, it takes the whole team talaga, from the creative, to the PAs, to the producers, to the crew, to the cameraman, lahat po yan. To the 99 or to the 100 talents na... To the 100 talents na... Naka-eksena mo. Na inedit ko siya kahapon sa editing room ng ABS, tapos pinanood ko sa nanay ko. Breakdown siya kasi siya, hirap siya. Sinabi ko nga kay Marisa, tingnan mo, iyak yan. True na, iyak talaga siya. Kasi ganun ka-real, well, sana pag napanood ko, pero para sa akin, ganun ka-real yung ginawa ko sa pag-direct. So, sana kung gusto. Kanina nakita ko sa